Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo, sa aking mga kapatid sa Panginoon, at ganoon din po sa mga nakikinig ngayon sa ating prayer and devotion. Ang talatang atin pong pagbubulayan ngayon ay hango sa Kawikaan 23:25 na sabi doon, sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat, ipagmalaki ng iyong mga magulang, at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Purihin po at lubos tayong pinagpala na ng kanyang salita sa araw na ito. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, titingnan natin ang isang talata na madalas nating hindi ganong nabibigyan ng pansin. Ngunit may malalim at personal na mensahe para sa ating lahat. Bata man o matanda, estudyante man o profesional, anak ka pa rin. Saan tayo naroroon sa buhay, may utang tayong dangal sa ating mga magulang. Kaya sa Kawikaan 23:25, ito ang panawagan ng Diyos. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Hindi ba't ito ay isa sa pinakamatamis na bagay sa buhay? Ang maging dahilan ng tuwa at karangalan ng ating mga magulang. Atin na pong pagbulay-bulayan ang salita na ito. Una po ay sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat. Ang salitang sikapin ay nagpapakita ng intensyon at pagsisikap. Hindi ito isang bagay na aksidente. Ito ay desisyong ginagawa araw-araw. At bilang mga anak, dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Ang mga kilos ko ba ay nagbibigay ng dangal sa pangalan ng aking pamilya? Ako ba ay gumagawa ng tama kahit walang nakakakita? Ako ba ay nabubuhay ayon sa mga aral na itinuro ng aking mga magulang at ng Diyos? Kapatid, ilang mga bagay lamang na pwede nating pagbulay-bulayan sa ating sarili. Kung ang ating mga magulang o tayo ba ay nagsisikap na maging karapat-dapat bilang mga anak ng ating mga magulang. Ikalawa, ipagmalaki ng iyong mga magulang. Ang ating pamumuhay ay salamin ng ating pagkatao at kalimitan ang ating pagpapalaki kapag ang isang magulang ay may anak na marunong, may malasakit at may takot sa Diyos. Hindi ba tumatayo sila ng may taas noo? Hindi ito tungkol sa pagiging sikat o mayaman, kundi ang buhay na may integridad, kabutihan, at pananampalataya. Iyan ang karapat-dapat ipagmalaki. Isa pa ay madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Napakagandang larawan ito. Isipin mo, ang kaligayahan ng isang ina ay nakaugat sa kabutihan ng anak. Hindi kailangan ng ina ang magarbong regalo para mapasaya. Minsan, sapat na sa kanyang marinig na
ang anak ay lumalakad sa katotohanan, naglilingkod sa Diyos, at may takot sa Kanya. Bago ako magwakas ay nais kong muling magkwento sa inyo. Si Rina ay isang working student. Lumaki siya sa simpleng tahanan kasama ang kanyang inang si Aling Cora na isang mananahi. Sa hirap ng buhay, hindi niya natapos ang pag-aaral sa tamang panahon. Pero hindi siya sumuko. Ang sabi niya, "Ma, hindi ko man kayo mabigyan ng magarang buhay ngayon, pero sisikapin kong mabuhay ng marangal. Ayaw kong mapahiya kayo." Nagpatuloy si Rina sa trabaho, sa umaga at klase sa gabi. Walang bisyo, walang reklamo, at laging may ngiti para sa kanyang ina. Dumating araw ng pagtatapos, hindi siya top 1, pero nang tawagan ang pangalan niya at nakita ni Aling Cora na nakatugas siya, umiyak ang ina. Sinabi niya, "Hindi ko man naabot ang aking mga pangarap, pero ikaw ang katuparan ng lahat ng panalangin ko." Mga kapatid, hindi kailangang maging sikat o mayaman para magbigay ng kaligayahan sa magulang. Kailangan lang ng pusong totoo, tapat, at may malasakit. Narito ang ilang mga praktikal na tanong na maaari nating itanong sa ating sarili ngayong araw. Ako ba ay ikinagagalak ng aking mga magulang o ikinababahala nila? Ako ba ay nagsusumikap hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikasisiyan nila? Kapag ako'y pinag-uusapan ng iba, ikinararangal ba ako ng aking pamilya? Kung ang sagot mo ay hindi pa huli ang lahat. Ang grasya ng Diyos ay laging bukas para sa pagbabago. Ngayong araw na ito, gumawa ka ng konkretong hakbang para mapasaya ang iyong magulang. Tumawag sa kanya. Kung may pagkakamali, humingi ng tawad sa kanya. Magpasalamat sa lahat ng mga biyaya, pag-iingat, pagkalinga ng ating mga magulang. Magsimula ng bagong ugali na may respeto, pagmamahal, at disiplina. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa kaligayahang nadarama ng ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ng ating mga magulang. Mga kapatid, napakagandang aral bilang mga anak na tayo ay maging karapat-dapat sa ating mga magulang na sila ay nagagalak sa ating buhay. Samahan niyo ako sa pananalangin. Aming Amang nasa langit, salamat po sa iyong salita na muling nagpapakumbaba sa aming mga puso. Salamat sa paalala na kami ay may pananagutan, hindi lamang sa iyo, kundi sa aming mga magulang. Turuan mo po kaming magsikap, hindi para sa papuri ng mundo, kundi upang maging anak na karapat-dapat ipagmalaki. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, masunurin, at mapagmalasakit. Patawarin mo kami kung kami naging pasaway, mapagmataas, o pabaya. Turuan mo po kaming bumawi habang may oras pa.
Bigyan mo po ng kasiyahan ang puso ng aming mga magulang sa pamamagitan ng aming kabutihan. Paglakad sa iyong kalooban at sa buhay na may layunin. At kung kami man ay may magulang na rin ngayon, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan upang maitaas sa iyo ang aming mga anak. At mamuhay kami ng may halimbawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.